Ako si Nicole Reyes at 28 anyos ako nang malaman na minsan, ang pagtataksil ay hindi dumarating na parang pagsabog. Minsan, ito ay dumarating ng tahimik sa gitna ng gabi, sa malamig na bahagi ng kama at sa isang maliit na asul na tuldo, sa mapa na nagsasabi sa iyo nga alam na ngang iyong puso pero patuloy na ipinagpaliban nga iyong isip. Nakilala ko si Victor 3 taon, na ang nakalipas sa isang rooftop party sa downtown Makati. May uri siya ngang tawa na lumalampas sa musika at usapan, malakas at walang kahirap-hirap. Ang uri ngang tunog na nagpapalingon sa mga tao patungo sa kanya nang hindi nila namamalayan. Naalala ko na nakatayo ako roon na may mainit na inumin sa kamay. Nanonood sa kanya na nakakakit ng atensyon ng walang pagsisikap at inisip na parang may magnet siya. Napansin niya, ako isang oras pagkatapos, tumawid sa kwarto na parang napagpasyahan na niya. At siya pagtatapos ng gabi, nag-usap na kami na parang nilaktawan na. Namin ang awkward na simula at diretso na sa gitna ngang isang bagay na pamilyar na. Sa ikalawang buwan, nagsama na kami nang masyadong mabilis. Iyon ang sinabi sa akin ng aking 8 na si Kate habang nakakape kami isang linggo ngang umaga, pero ngumiti ako sa kanya na parang siya ang sobrang dramatic. 28 anyos ako, kumbinsido na ang chemistry ay nangangahulugan ng katiyakan at ang katiyakan ay nangangahulugan ng pag-ibig. Akala ko alam ko na talaga ang ginagawa ko. Ang unang taon ay kahangga-hangga. Nagluluto kami ng magkasama sa mga gabi ng weekdays. Ginagawa ang aming maliit na kusina na may neat at buhay. Nagda-drive kami ng bigla-bigla papuntang Tagaytay dahil nabanggit ng isa sa amin ang bulalo at bigla na lang kaming nasa highway na may punong tangke at walang plano. Nagpupuyat kami hanggang 3. Kosong-kosong madaling araw na nag-usap tungkol sa wala at sa lahat. Ang uri ng usapan na nagpapaisip sa iyo, nalubusan kang nakikita ngang ibang tao. May magabing tinitingnan ko siya sa kabilang dulong kwarto at halos mapahiya ako sa kung gaano ako kaswerte sa akala ko. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang taon at kasama nito ang maliliit na bitak. Hindi muna dramatic. Mga maliit na bitak na madaling baliwalain kapag ang pag-ibig pa rin ang gumagawa ng karamihan sa mabigat na trabaho. Nagsimulang lumabas ng madalas si Victor kasama ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Hindi iyon nakakaabala sa akin. Hindi ako kontrolado kailanman. Sa katunayan, laging maingat ako na huwag maging uri ng nobya na nagpaparamdam sa lalaki na binabantayan siya. Pero uwi siya ng 2. Normal nga madaling araw na amoy whiskey at sigarilyo, ang kanyang shirt ay may bakas ngang mabar na hindi ako inanyayahan at mga usapan na hindi ako bahagi. Kapag nagtatanong akong simpleng tanong, walang masama, mabilis siyang maging matalas. Kumusta ang gabi mo? Hindi ka naman nanay ko, Nicole. Iyon ang uringang sagot, agad, defensive. Parang lumampas ako sa isang hindi nakikitang linya na hindi sinabi sa akin na umiiral. At sa tuwing hinahayaan ko ito, hindi dahil naniniwala ako sa kanya, kundi dahil ayaw ko sa tensyon na sumusunod. Ayaw ko na maging malamig ang apartment dahil sa isang simpleng tanong. Kaya nagsimula akong mag-drop ng mga bagay bago pa ito maging away. Sinabi ko sa sarili ko na iyon ay maturity. Sa pagbabalik tanaw, baka takot iyon. Baka ako ang sinusubukang panatilihin ang isang bagay na nagsisimula ng yumuko. Pagkatapos ay dumating ang Huwebes ng gabi. O technically Biyernes. Nang madaling araw. Nagising ako nang humigit kumulang 3:30 a.m. At hinawakan ko ang kabilang bahagi ngang kamanang hindi binubuksan ang mga mata. Ang kamay ko ay nakaramdam ngang malamig na kumot, hindi bathroom empty, hindi kumuhang tubig empty, wala na ng maraming oras, empty, umupo ako at tiningnan ang phone ko. Walang text, walang miss call, wala. May location sharing app kami sa aming mga phone. Ideya niya iyon ilang buwan na ang nakalipas pagkatapos na mastran ang isa sa kanyang kaibigan sa downtown. At nung panahong iyon, parang praktikal,
kahit matamis. Kaya binuksan ko ito. Ang asul na tuldok ay nakatigil sa isang lugar sa Quezon City. Kilala ko ang address na iyon. Si Veronica, ang kanyang ex-girlfriend, ang isa na lagi niyang inilalarawan na parang saradong kabanata. Ang isa na sinabi niyang lahat usok at walang apoy. Nakatira siya sa isang maliit na bahay malapit sa universidad. At minsan akong napunta roon nung simula ng relasyon namin nang itinuro niya ito mula sa sasakyan at sabihing casual na doon siya dating nakatira. Pero nandito pa rin siya. At ngayon, mukhang doon din ang kanyang ngalihim. Tinitigan ko ang tuldok ng matagal. Ni-refresh ito ng 1 beses, 2 beses. Hindi ito gumalaw. 20 minuto pagkatapos, nandun pa rin ito. Ang pinakakakaiba ay ang nangyari pagkatapos. Isinara ko ang app, isinaksak ang phone, humiga ulit, at natulog. Walang luha, walang galit, walang tawag, puro tulog lang. Dahil kung honest ako, may bahagi sa akin na inaasahan na ito ng maraming buwan. Baka mas matagal pa. At may isang bagay na halos nakakakalm sa pagkumpirma. Kapag ang hinala ay naging patunay, kahit papaano, tumigil na ang pagula. Nagising ako ng 7 at nag-text sa aking may-ari ng apartment. Si Mang Rudy. Lagi kaming maganda ang samahan. Nagbabayad ako NG renta sa oras. Pinapanatili ko ang lugar na maayos. Hindi ako nagbibigay NG problema. Sinabi ko sa kanya na nawala ko ang susi at kailangan baguhin ang mga lock ngayong araw. Sinabi ko na magbabayad akong extra. Sumagot siya sa loob ng 5 minuto na may darating na tao bago tanghali. Pagkatapos ay tinawagan ko si Kate. May mga kahon ka ba? Tahimik siya sandali. Ano ang nangyari? Sasabihin ko mamaya. May mga kahon ka o wala? Nicole, alas 7 pa lang umaga. Alam ko ang oras. Isa pang sandaling ang katahimikan. Tapos, may mga kahon ako. Ilan? Hanggat marami ang madadala mo. Dumating siya 40 minuto pagkatapos sa pajama pants, sneakers, at jacket na nakasuot lang. Ang likod ng kanyang sasakyan ay puno ng nakatiklop na nga kahon, tape, at ang mukha ng isang nakatatandang kapatid na alam na niyang tama siya at ayaw niyang tama siya. Hindi kami masyadong nausap sa una. Nagtrabaho lang kami. Ang madamit niya mula sa closet, ang masapatos, ang magamit sa banyo na tumagal sa 2 shelf, ang malibro niya. Gusto niya ang imahe nga, pagmamayari nga higit pa sa nakita ko siyang nagbabasa. Ang mamahaling pabango, ang charger cables, ang nakakatawang tumpok ng caps. Bawat bakas niya ay napunta sa karton na parang binubuwag, namin ang isang bersyon ng aking buhay na tumigil ng maging toto. Si Kate ay naktitepeng kahon ngang sapatos ng sa wakas ay naitanong. Gusto mo bang sabihin sa akin ngayon kung ano ang nangyari? Itinaas ko ang phone ko at ipinakita sa kanya ang location pin. Ginugol niya ang gabi sa bahay ni Veronica. Natigilan siya. Ang ex niyang si Veronica? Tumango ako. Tinitigan niyang screen, tapos ako. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry, sabi ko. At ang kakaiba ay, sinasadya ko ito. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil ang sakit ay nangyayari na ng matagal. Ito lang ang unang pagkakataon na may pangalan ito. Dumating ang locksmith ng 11:45. Isang lalaking, si Mang Jimmy. Hindi siya nagtatanong. Pinalitan niya ang deadbolt, ang handle lock, at ibinigay sa akin ang 3 bagong susi bago 12:30. Sa oras na iyon, lahat ng paari ni Victor ay nakastek ng maayos sa sala. 22 kahon na may label sa itim na marker. Humabang paatras si Kate. Tiningnan ang tumpok. Tapos ako, talaga bang ginagawa mo ito? Talaga. Gusto mo bang manatili ako?
Tiningnan ko ang pinto, ang mga kahon. Ang bersyon ng aking kinabukasan na kagagagawa lang na iPad at ilagay sa tabing ng dingding ko. Hindi, kailangan kong gawin ito ng maisa. Niyakap niya ako ng mahigpit bago umalis. Bandang 2:00 hapon, narinig ko ang susi na nag-scrape ng walang saysay sa lock. Hindi na ito kasya. Tumuloy si Victor sandali pagkatapos nang binuksan ko ang pinto. Suot pa rin niya ang shirt kagabi. Ang buhok niya ay patak sa isang gilid. Ang mukha niya ay may dull at washed out na hitsura ng isang taong natulog ng masama o hindi man lang. Natigilan siya nang makita ang kahon na nakastek sa sala. Ano ba ito? Nakaupo ako sa couch na may tasa na kape na lumamig na pero hawak pa rin. Ang magamit mo. Kinindatan niya ako na parang kung maghihintay siya ng matagal. Ang eksena ay magre-rearrange sa isang mas ligtas na bagay. Nicole, ano ito? Nasaan ka kagabi? Nagbago ang mukha niya sa real time. Paggalito sa pagkaunawa sa depensa. Kay Lindsay, sabi niya, nag-inuman kami at natulog ako ron dahil ayaw kong mag-drive. Tinitigan ko siya sandali. Tapos binuksan ko ang phone ko. Binuksan ang app at ibinaling ang screen patungo sa kanya. Subukan mo ulit. Na-drain ang kulay sa mukha niya. Tapos bumalik ng galit. Tumawa siya ng matalas at pangit. Oh, wow! Kaya ngayon ang malaking babae ay gustong malaman kung nasaan ako hanggang 4:00 madaling araw. Maingat kong inilagay ang phone ko sa coffee table at tiningnan siya ng matagal. At hindi na. Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay wala na akong pakialam kung nasaan ka. Wala? Na? Akong pakialam kung bakit. Kailangan mo lang kunin ang mga kahon mo at umalis. Sandali lang siyang nakatitig sa akin. At nakita ko ang hindi paniniwala na nakikipaglaban sa panik sa likod ng kanyang mamata. Sanay siya sa ngawe, sa depensa, sa karaniwang siklo kung saan may nagsasabi ng matalas at ang isa ay sinusubukang i-smooth over. Hindi siya sanay dito. Hindi siya sanay sa lamig. Baliw ka, sabi niya. Wala namang nangyari. Nicole, hindi kita pinaniniwalaan, sabi ko. Kumindat siya. Ano? Pagkatapos ay halos matawa ako sa sarili ko dahil kahit sa sandaling iyon, ginagamit ko pa rin ang wika ang pagwawasto. Nakikipag-usap pa rin na parang maayos ito kung ang tamang pangungusap ay makarating sa tamang lugar. Tumayo ako ng dahan-dahan. Actually, hindi iyon. Hindi kita pinaniniwalaan. At honestly, wala nang saysay kung nagsasabi ka bang totoo o hindi. Tapos na ako. Lumakat siya patungo sa front door noon, malamang na inaasahan na lalabas ng dramatic at babalik mamaya pagkatapos kong kumalma. Isinaksak niya ang susi sa lock, hindi ito umikot. Sinubukan niya ulit ng mas malakas. Wala. Tumingin siya pabalik sa akin na may tunay na gulat. Binago mo ang mga lock. Akin ang apartment. Nasa pangalan ko ang lease. Hindi mo ako pwedeng basta-bastang paalisin. Pwede ko talaga. Wala ka sa lease, hindi mo kailanman gustong maging. Naalala mo? Sinabi mo na parang masyadong permanente. Iyon ay tumama ng malakas. Tinitigan niya ako na parang nakikita niya ang ibang babae kaysa sa nakasama niya sa kama, nagluto sa tabi niya, naghihintay sa kanya. Hinahayaan ang mga bagay dahil mas gusto niya ang kapayapaan kaysa sa katotohanan. Well, sabi ko, sumulyap sa mga kahon. Congratulations! Hindi na ito temporary. Kunin mo ang mga gamit mo o ilalagay ko ito sa crib bago maggabi. Namula ang mga mata niya noon na halos nakakainis sa akin nang higit pa kung sumigaw siya. Nicole, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Binigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag. Nagsinungaling ka muna. Hindi ko siya nakausap. Niyakap ko ang mga braso ko. Hindi ko tinanong kung ginawa mo. Iyon ang nagpatigil sa kanya.
Baka dahil napagtanto niya na iyon ang tunay na problema. Hindi lang si Veronica. Ito ay ang reflex, ang agad na kasinungalingan, ang instinct na magtago. Kaysa magsabi ng toto. Pinahiran niya ang kamay sa buhok niya. Lasing ako. Nalilito ako. Nag-text siya tungkol sa namatay na aso niya. At pumunta ako ron para alamin kung okay siya. Iyon lang. Tumigil ka. Ano? Ayaw kong kwento. Sabi ko, ayaw kong ngadahilan. Gusto ko lang tawagan mo ang isang tao at kunin ang makahon mo. Tinitigan niya ako na parang kung maghihintay siya ng matagal, ang lambing ay babalik sa kwarto at ililigtas siya. Hindi ito nangyari. Sa wakas, nang nanginginig ang makamay, binunot niya ang phone at tinawagan ang kaibigan niyang si Lindsay, ang parehong Lindsay na mukhang hindi niya ginugol ang gabi kasama. Narinig ko ang nalilitong boses niya sa speaker. Tapos ang matalas na pagbabago sa tono nang maunawaan niya ang nangyayari. Dumating si Lindsay kalahating oras pagkatapos sa leggings at tank top. Buhok na nakataas, mukha na walang makeup. Ang praktikal na uring babae na makakabasa ang kwarto sa isang sulyap at magpapasya na huwag sayangin ang oras ng lahat sa paggawa nito ng mas masama. Isang tingin sa mga kahon, isang tingin kay Victor, at nagsimulang maklot nang walang sinasabi. Matalino ang babae. Patuloy na sinusubukan ni Victor. Sa pagitan ngang gabiyahe patungo sa sasakyan, na-hover siya sa sala na parang umaasa pa rin siyang makahanap ngang eksaktong pangungusap na mag-unlock sa akin. Pwede ba nating pag-usapan ito sa susunod na linggo pagkatapos mong kumalma? Hindi. Cruel ka. Clear lang ako. Mahal kita. Iyon ay halos nakuha ako. Halos. Sumikip ang lalamunan ko at sa isang mapanganib na segundo ay naramdaman ko ang lumang ugali na bumangon sa akin. Ang gustong mag-soften, mag-second guess, magbigay na espasyo para sa komplikasyon dahil ang pag-ibig ay hindi umalis ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tiningnan ko ang kanyang sapatos sa pinto, ang kahon na may label ngang kanyang pangalan, ang kawalan na nilikha niya bago pa ako makpak ng isang bagay. Kung totoo iyon, sabi ko ng mahina, hindi mo ginugol ang gabi sa bahay ni Veronica. Nagbigay si Lindsay sa akin ng malungkot na tingin sa kanyang huling biyahe palabas. Puno ang mga braso ang kahon na puno. Na mga scented candles na lagi niyang inirereklamo na binibili ko, pero lagi niyang sinisindihan. Kapag gusto niyang maging mainit ang apartment, talagang mahal ka niya, sabi niya. Kung gayon, hindi niya dapat ginugol ang gabi sa bahay ni Veronica. Tumango si Lindsay ng dahan-dahan. Inilipat ang kahon sa kanyang balakang. Fair enough. Nang isara ang pinto sa likod nila, naging tahimik ang apartment sa paraang hindi ko pa naririnig kailanman. Parang naging mas malaki, mas walang laman, parang hindi lang tao ang inalis ko kundi buwang soundtrack mula sa lugar. Nakaupo ako sa couch ng isang oras marahil, nakatitik sa dingding kung saan dati ay may frame picture mula sa isang biyahe sa Baguio. Tinanggal ko ito ng umaga. Ang butas kipa ko ay nandito pa rin malit at pangit at tapat. Tinawagan ako ni Kate ng bandang 5. Kumusta? Wala na siya. Okay ka ba? Oo. Talaga? Tiningnan ko ang apartment. Okay, sapat na? Siguro shock iyon, sabi niya ng mahina. Darating iyon mamaya. Siguro. Gusto mo bang pumunta rito? Nagluluto si kuya ng adobo. Halos masira ako ng offer. Hindi dahil sa pagkain, kundi sa kung gaano ito kasimple. Walang pressure, walang peg-ayos. Basta lugar na pupuntahan kung masyadong malakas ang katahimikan. Hindi. Sabi ko sa wakas, sa tingin ko kailangan kong makasama ito. Tawagan mo ako kung magbago ang isip mo. Gagawin ko. Sa weekend na iyon, nag-text si Victor sa akin ng 47 beses.
Binilang ko dahil masyadong tahimik ang apartment at masyado akong may oras na mapansin ang lahat. Karamihan sa mga mensahe ay nakakasalungatan. Makapaumanhin na nakabalot sa sisihin. Sisihin na nakabalot sa self-pity. Hindi mo naman ako pinakakatiwalaan nun pa. Pagkatapos ay 5 text mamaya. Dapat alam ko na mag-overreact ka. Pagkatapos ay si Connor ay wala nang ibig sabihin sa akin. Maliban ngayon ay si Veronica na sa halip na Connor. At lahat ng lohika ay pareho pa rin ang pakiramdam. Madulas at hindi tapat at nakakapagod. Sa linggoong gabi, sumagot ako ng isang beses. Pakiusap, huwag mo na akong eye contact. Hindi siya tumigil. Lunes ng umaga, tinawagan ako ni Veronica. Halos hindi ko sinagot, pero nanalo ang curiosity. Nicole, sabi niya, parang hinihingal. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Wala, akong kailangan mula sa iyo. Pakiusap, pakinggan mo lang. Wala namang nangyari. Dumating siya ng lasing ng 1. Anol ngang madaling araw. Umiyak tungkol sa relasyon niyo. Natulog siya sa couch ko. Iyon lang. Tahimik ako sandali. Pagkatapos ay tinanong ko ang tanging tanong na mahalaga. Bakit hindi niya sinabi sa akin iyon? Katahimikan. Exactly. Dahil kahit totoo iyon, sabi ko, at hindi ko, sinasabing pinaniniwalaan ko kayo. Alam niya kung paano ito tingnan. At pinili niyang magsinungaling sa halip na maging tapat. Huminga. Siya nang nanginginig. Magulo siya ngayon. Hindi na problema ko iyon. Binaba ko at binlock ang number niya. Sa parehong linggo, nakasalubong ko ang nanay ni Victor sa palengke. Si Tita Patricia ay laging gusto ako. Dati niyang sinasabi na ako ang unang nobya na nakpaganda sa anak niya, mas matatag, mas grounded, mas siya talaga. Hinawakan niya ang braso ko malapit sa magulay at lumingon ako para makita ang simpatiya na nakasulat na sa kanyang mukha. Sinabi sa akin ni Victor ang nangyari. Pasensya na, salamat. Kasama niya, ako ngayon, sabi niya, sa tingin ko alam niya na malaking pagkakamali ang ginawa niya. Kinuha ko ang isang avocado at pinindot ng mahina gamit ang thumb. Na kunwaring mas focused ako sa prutas kaysa sa pagpigil. Sa composure ko, sana mayos niya ang gabagay. Nakdalawang isip siya, may pagkakataon ba na kayo ulit? Hindi, sabi ko ng mahina. Pasensya na, pero hindi. Tumango siya, ang kalungkutan ay mabigat sa kanyang nga mata sa likod ng salamin. Mabuting babae ka, sana alam mo iyon. Karapat-dapat ka sa higit. Iyon ang pinakamalapit na pagkakataon na maluha ako. Hindi sa apartment, hindi sa harap niya, sa produce section kasama ang isang babae na tinanggap ako sa kanyang tahanan sa loop nga 3 Pasko at ngayon ay tahimik na kinukumpirma na hindi ko na-imagine ang lahat. 3 linggo pagkatapos. Nasa downtown ako kasama ang mga katrabaho na nagdiriwang sa pagtatapos ngang isang miserable na proyekto nang makita ko si Victor na pumasok sa bar kasama si Veronica. Hindi sila naghahawak kamay. Hindi sila naghahalikan. Makasama lang sila na tumatawa sa isang bagay habang papasok. At sa paanong paraan, iyon ang mas masakit. Hindi dahil napatunayan na sila ay nakakatulugan, kundi dahil napatunayan na siya ay bumalik agad sa parehong orbit na nagpasabog sa aming relasyon sa una pa lang. Nakita niya ako, halos agad, namutla ang mukha niya. Bumalik ako sa inumin ko. Siyempre, hindi iyon nakpigil sa kanya. Nicole, sabi niya nang makarating sa mesa, mababa at maingat ang boses. Hindi ito ang tingin mo? Hindi ako lumingon? Pwede mong gawin ang gusto mo? Wala na tayo? Ayaw ko? Lang naisipin mo. Wala akong iniisip, sabi ko. Wala akong iniisip tungkol sa iyo.
Kasinungalingan iyon, pero masarap sabihin. Ang matalas niyang pahinga ay nagsabi sa akin na tumama ito ng eksakto sa kailangan. Nakatayo si Veronica isang hakbang sa likod niya, mukhang nahihiya sa paraang ginagawa ngam gataw kapag nahuli na ngang realidad ang cover story. Pagkatapos ay si Victor, sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming linggo, ay talagang gumawang isang bagay na kapakipakinabang. Humakbang siya paatras, isa sa aking mga katrabaho. Si Jared ay naglabas ng mababang whistle pagkatapos nilang umalis. Siya ba iyon? Oo. Grabe. Naiwasan mo ang bala. Alam kong mas mabuti ka nang wala siya. Uminom ako ng beer. Alam ko rin iyon. At ang bagay ay, alam ko talaga, sa ikalawang buwan, mas mabuti na ako kaysa sa inaasahan ko. Mas mabuti pa sa inaasahan ko. Honestly, ang unang linggo ay shock, ang pangalawa ay galit. Pagkatapos sa isang lugar, pagkatapos niyon ay dumating ang espasyo, at sa espasyo, nagsimula akong marinig muli ang sarili ko. Nagsimula akong tumakbo sa umaga bago ang trabaho. Hindi dahil sinusubukan kong maging isa sa mga heartbreak montage kung saan binubuo nga tao ang buhay nila sa pamamagitan ng fitness at revenge, kundi dahil ang katawan ko ay gustong gumalaw ng higit pa sa pag-isip. Kinuha ko ulit ang gitara ko. Pagkatapos ang halos 2 taon na nakunwaring masyadong busy para mamiss ito, nag-update ako ng ilang beses na walang patutunguhan, pero kahit papano, ay nagpaalala sa akin na mas malaki ang mundo kaysa sa isang apartment at isang pagdataksil. Pinakamahalaga, ang lugar mismo ay nagbago. Inilipat ko ang coach, bumiling bagong kumot, pinalitan ang masining sa dingding, ibinigay ang mukna lagi niyang ginagamit. Inangkin muli ang drawer space. Huminto ang apartment sa pagiging parang shared stage kung saan naghihintay ako na may bumalik at ipaliwanag ang ending. Nagsimulang maging akin muli ito. Dumating si Kate, isang Sabado na may dala na Jollibee at isang six-pack. Mukhang mabuti ka. Sabi niya, pinag-aralan ako mula sa couch. Mabuti ako. Walang regrets? Iniisip ko ito habang binubuksan ang beer. Wala kahit isa. Kinuha niya ang isang spring roll mula sa karton ko. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung sinubukan mong ayusin ito? Hindi ako sumagot agad dahil tinanong ko iyon sa sarili ko ng higit sa isang beses. Kadalasan sa gabi nang ang memorya ay nagiging sentimental at nagsisimulang ay edit ang mga bagay na magmukhang mas malambot kaysa sa totoo. Magiging nagtatanong pa rin ako, sabi ko sa wakas. Sa tuwing lalabas siya, sa tuwing mahuhuli siya, sa tuwing magliliwanag ang phone niya at ibabalik niya ito, magiging nagche-check pa rin akong location app ng 3:00 nga madaling araw. Hindi iyon relasyon. Iyon ay bilangguan na ginagawa ko sa sarili ko. Tumango si Kate. Tama ang ginawa mo. Alam ko. Mukhang sigurado ka. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, sabi ko, sigurado ako. Ang huling balita na nakuha ko tungkol kay Victor ay 4 na buwan pagkatapos ng breakup. Isang mutual friend, ang nabanggit na si Lenny. Veronica ay naging seryoso ng mabilis, nasama pa, tapos ay sumabo ng spektakular 2 buwan pagkatapos ng mahuli. Niya siyang nagte-text sa iba sa gabi. Hindi nawala sa akin ang irony. Hindi ako naramdaman na vindicated. Hindi ako naramdaman na matagumpay. Parang malayo lang ito. Parang naririnig ang sismis tungkol sa mga karakter sa isang palabas na dati kong pinapanot at tumigil na akong magmalasakit. Noong gabing iyon, tinanggal ko ng tuluyan ang number niya sa phone ko. Dapat ay ginawa ko ito ng maraming buwan na ang nakalipas, pero may isang bagay na final tungkol dito na hindi ako handa hanggang noon. Ang huling thread ay naputol, ang huling emergency exit ay nasil. Mas nakatulog ako ng mabuti nung gabing iyon kaysa sa loob ng maraming taon. Walang bahagi sa akin na naghihintayng text. Tawag, katok, paliwanag.
paumanhin, pagbabalik. Walang bahagi sa akin na nagtatanong kung nasaan siya, kasama sino, o kung ang isang tuldok sa mapa ay makukumpirma sa alam na aking instincts. Puro katahimikan. At sa katahimikang iyon, isang bagay na parang kapayapaan. Kinabukasan ng umaga, gumawa ako ng kape at nakaupo sa balkonahe habang sumisikat ang araw sa magusali. Ang phone ko ay nanatili sa bulsa. Nakaharap pababa, walang saysay. Sa unang pagkakataon sa mas mahaba pa sa masukat ko, wala talaga akong kailangang i-check. Walang taong babantayan, walang kwentong ID code, walang kasinungalingang ihanda, puro ako, ang umaga, at isang buhay na ganap na akin muli. At ito ay parang perpekto. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, huwag matakot na bitawan ang hindi na tama para sa iyo. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag pinili mong maging tapat sa sarili mo